samahan niyo ako na magluto tayo ngayon ng kinamatisang bangus. Yan, dito na tayo ngayon sa palengke at bumibili po tayo ng kamatis, bangus at siyempre talong, sili. Yan. So yan po, tapos na tayo mamili at dito tayo sa bahay. Inugasan na natin yung isda. So 3 beses po bali yung paghugas natin dyan para malinis. Sunod natin inugasan ay yung talong at yung mga kamatis. At syempre hindi mawawala dyan dahil bigla na tayo uragon, hindi mawawala ang sili. Yeah, pero syempre lalagyan lang natin ng konting sili para lahat makakain kasi may tinatawag tayong tolerance sa anghang. So yan, iniwan na natin at dinurog yung bawang. Natin dyan ay sibuyas. So iniwa lang natin na maliliit kasi ang mahal-mahal na mga bilihin ngayon, lalo-lalo na yung sibuyas at bawang. Yan, pati kamatis. Yan, iwain lang natin na maliliit para madaling maluto. So ayan nga mga buddy, tapos na tayo maghiwa ng mga sangkap. Yan, at handang-handa na lahat. So tara, samahan nyo ako at painitin na natin yung ating mantika. Ayan, nakahanda na ang ating mantika. Marantay na lang tayong uminit yan. Painitin lang natin para nang sa ganun hindi mandikit yung ating mantika. So ayan, inuna ko muna yung mga talong na prituhin. At syempre, huwag nyo papakalituhin o hayaan nyo lang mag-brown siya. Half-cook lang kumbaga kasi baka mamaya maduro. Kasi mamaya maluluto lang din yung mamaya kapag meron na tayo bangus. Kasi sa ibabaw lang po yan ng bangus. Yan, inahango na natin ang ating mga talong. Tapos niyan, ang susunod natin ay yung bangus. Yan. Ayusin lang natin. So, ingat lang tayo dahil tumututok yan at tumatalsik yung mga mantika. Yan. So, antayin lang natin siyang mag-brown. Okay. So, yan na nga. At biniligtad na natin yung bangus. So, maya-maya ahamuin na natin yan. Basahin lang natin yung ibang part ng bangus kasi minsan hindi yan naluluto. So yan, last na yan. Yung buntot ng bangus. Yan, last na. O yan, pumuputok-putok nga siya. So ingat lang po tayo mga buddy. So yan. Isahin na natin at sa Magic Sarap. Yan, salamat nga po pala sa Magic Sarap dahil ikaw ang nagpapalasa ng aming buhay. Char. So yan, hintayin lang natin maluto yung kamatis. At kapag malambot na yan at luto na yung kamatis, so, sunod natin ilalagay yung isda. Ayan. So syempre, kailangan lang natin basa-basahin upang yung mga sangkap at yung ingredients natin ay manuot doon sa isda. Ayan, pakuloyin lang natin ng konti. At syempre, isama na natin, ilagay na natin yung talong. Basahin din natin ng konti para yung